Hello again, Pinoy Skills. Kumusta po kayong lahat? Sa video na ito ay share ko sa inyo kung paano mag-send ng job application online or kung paano mag-send ng job application via email. So, sa video na ito ay share ko sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan i-prepare bago mag-send, gumawa ng email and mag-send ng email sa mga prospect nyong job hiring. So, and then, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng email sa Gmail. So, isa-isahin po natin sa video nito. So, unang-una po, dapat po meron po tayong active na email address. So, sa kinakailangan po gumawa po kayo ng inyong email address kung kayo po ay mag-apply sapagkat sa panahon ngayon usong-uso na po yung email. So sa lahat po ng transaction sa agency and then sa employer ay kinakailangan po yung email. Gayon din po, napakalaking tulong po ng email sa ngayon sapagkat hindi nyo na kinakailangang pumunta sa agency ng personal. Hindi nyo na kinakailangang isa-isahin yung mga agency na prospect nyo na applyan. Hindi nyo na kailangang gumastos ng pera, hindi nyo na kinakailangang mabsent sa trabaho, hindi nyo na kinakailangang magpagod para lamang makapunta at makapagpasa ng job application sa mga agency. So, nakasalalay po sa inyong fingertip ang inyong application. So, one click away na lang po ang pag-apply ng trabaho sa ngayon. So, napaka-importanting mayroon po tayong email address na active. So, and then gawin din po yung phone number na active. So, gawa po kayo ng email address and then check nyo palagi and wag nyong kakalimutan yung inyong password. So, lagi pong ilista yung inyong password. And then, gayon din, resume in a Microsoft or PDF file save on a laptop or on a cell phone. So, dapat po mayroon po kayong kopya ng inyong resume na naka-Microsoft format na naka-save sa inyong laptop or cellphone. Kahit PDF file, pwede na po. So, basta may mai-attach po kayo sa inyong email kasi yun po yung pinaka main na laman, pinaka main content ng inyong email, yung inyong resume. So, dapat nakasave yan sa inyong laptop or yung cellphone. So, next po is mas maganda kung meron po kayong scan copy ng inyong Certificate of Employment. So, kung meron po kayong scan copy ng inyong Certificate of Employment, so i-attach nyo rin po sa inyong email na ipapadala doon sa agency or sa employer para meron ng supporting document yung inyong resume. So, if ever wala, it's okay lang po. So, later na lang. So, next po is updated e-registration if available. So, kung wala po, pwede po kayong pumunta sa site ng DMW and then mag-sign up po kayo doon and then pagkatapos po, pwede nyong i-print or i-download yung inyong e-registration. And gayon din po yung PEOS. So, certificate. So, sa site po ng DMW, sign up po kayo doon and then after that, ma-accomplish nyo yung mga pipilapan doon, maaari nyo i-download or i-print yung inyong PEOS certificate. So, kung meron na po kayo nyan, i-attach nyo rin po sa inyong email para po pag kumpleto na pag binuksan ni agency or ni employer. So, kung wala po, pwede naman po later na kung halimbawa kayo po ay tinawagan na or hiningi na sa inyo ng agency or ng employer yung mga documents nito. So, ayan po, I think yan lamang yung mga kinakailangan yung documents na i-prepare bago po kayo mag-send ng email or ng job application online sa mga prospect nyong applyan. So, dumako po tayo sa
compose ng email sa ating mga Gmail. So, punta po tayo sa ating Gmail para i-demo natin kung paano gumawa ng email, kung paano mag-compose and kung paano mag-attach at gayon din kung ano yung maaaring content ng ating email. So, let's go po. Ayan, dumako po tayo sa paggawa ng email. So, pagdating nyo po sa inyong Gmail, so pumunta po kayo sa Compose. Ayan, pindutin nyo po itong Compose and dadalhin po kayo nito sa blank na blank page. And then, dito po sa to, dito nyo ilalagay yung email address ng inyong papadalhan ng email. So, halimbawa, tayo po ay magsasend ng email or ng job application sa staff house. So, ilagay po natin yung email address nila. So, ayan. So, and then dito naman po sa subject, wag na wag po natin kalimutan dahil napaka-importante po nito. Sa subject po, dito po natin ilalagay yung ating kompletong pangalan and then yung position na ating gustong applyan. So, halimbawa, ang pangalan ko is Monkey D. Luffy. So, ilalagay natin Monkey D. Luffy / position po na ating applyan. So, halimbawa, welder fabricator. Ayan. So, ganyan po ang dapat nating ilagay sa subject. So, dito na po tayo sa baba. Dito na po yung content ng ating email. So, dito po sa content, ayan. So, dito po sa baba, dito po natin ilalagay yung content ng ating email. So, halimbawa, ilalagay natin Dear Sir or Madam. So, ayan. So, ayan. Nilagay na natin yung content ng ating email. So, halimbawa, ganito ang content. Dear Sir or Madam, I am Monkey D. Luffy, 25 years old and a resident of South Blue, Cagayan de Oro City. I am interested in applying for the position of welder fabricator bound for New Zealand. I saw your job hiring post on your Facebook page and it matches my skills and work experience. I have attached my updated resume to this email where you can see my complete background including my contact information. Thank you so much in advance. Kind regards, Monkey D. Luffy. So, ayan, simple lang yung ating content. And sinabi lang natin kung ano yung pangalan natin, kung ano yung gusto nating position na applyan, and then sinabi natin na naka-attach yung ating resume dito sa email na to. So, simple lang po. And then, pagkatapos nito, i-attach nyo na po yung inyong resume. So, na naka-Microsoft format or naka-PDF file. So, punta kayo dito sa attach files and then pindutin nyo lamang po ito and pupunta na po kayo sa inyong mga files. Ayan, na-i-upload na po natin sa ating isa-send na email yung ating resume na naka-Microsoft format. So, kung may mga file pa kayong gusto nyong i-attach, so pindutin nyo lamang po ulit yung attach and then pupunta na po kayo doon sa inyong mga file na nakasave sa inyong computer or cellphone. So, after that, so pwede nyo nang pindutin itong send. So, magsasend na po siya. So, once na mag-send po kayo ng email ng application sa mga agency, so check nyo palagi yung inyong email para kung halimbawa may response, so mababasa nyo agad and then masasagot nyo yung mga email na yon kung kinakailangang sagutan. So, dapat po active yung inyong email address. And then,
Gayon din po yung inyong mga cellphone. Dapat po bantayan nyo kung may mga tumatawag or mga nagte-text para makita nyo kung may sagot na sa inyong job application. So I think hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. God bless.